Shunuo, anong ginagawa mo? Kahit ayaw mong makipagdiborsyo, hindi naman kailangang wasakin ang bahay. Tama nga. Noong pumirma tayo ng kasunduan sa diborsyo, sinabi natin na ang mga gamit sa bahay hatiin sa kalahati. Kung hindi hiwain, paano kung makukuha ang kalahati ko? Ikaw? Ay, ang bigat naman ng chainsaw na to. Huwag kang magulo ha. Hindi ito pangangaliwa. Ito ay tinatawag na umangat sa buhay. Nakahanap ako ng mas bagay sa akin, kabilang kalahati. Tama, mahal. Siya ang iniwan mo, nabaliw sa kalungkutan. Ang mga bagay na ito, palitan natin ng bago. Anyway, binili gamit ang pera ng pagkamatay ng nanay niya. Ay, sa totoo lang, ang ganda ng pagkamatay ng nanay mo para mabuhay akong ganito kaginhawaan. Utang ina mo. Zhao Yaozu, linisan mo ang bibig mo? Sumama siya sa akin dahil sa pera ko. Sa'yo, ano naman ang habol niya? Dahil ba sa kabataan mo o sa itsura mo? Uy, ikaw. Huwag kang maniwala sa kanya, mahal. Mahal talaga kita. Yuvo, tara na. Si! Shunuo, huwag kang magyabang. Iniwan ako ni Juwo. Babalik siya sa probinsya dahil sa rehistro niya. Hindi na siya makakapag-aral sa Jingxi. Ano ngayon ang gagawin mo? Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka matulungan pa kita. Huwag ka nang mag-alala. Maligayang bagong kasal sa inyo. Sana magtagal kayo habang buhay. Juwo, takbo. Takbo. Nanay, huwag kang malungkot. Okay lang umuwi sa probinsya. Juwo, huwag kang mag-alala. Ang bagong gamit ni tatay ay nasa civil registry na at naghihintay. Hindi mo na kailangan iwan ang iyong matalik na kaibigan. Talaga? Oh, tara na. Oh. Ginoong He, problemado. Ang hinahanap ko para sa inyo ay ang kasunduan sa kasal na partner. Makinig. Narinig ko na nagmamadali kayong kumuha ng marriage certificate, kaya't nagtaas ng presyo. Kung hindi magbibigay ng 3 milyon, hindi darating. Tingnan niyo ako. Ako ito. Paalisin ko siya. Nagkasundo kaming magkita sa labas ng civil registry. Hindi kaya siya iyon? Hindi ko inaasahan. 5,000 piso ay nakahanap ng napakagandang kalidad. Umuwi ka na. Hindi. Ginoong He. Tumawag si Lola. Anong gagawin natin? Lola, nasaan kayo? Sinabi ko na, ang pamilya He ay iisang anak sa loob ng 5 henerasyon. Pagkatapos ng 30, wala nang tagapagmana. Kung hindi ka pa mag-aasawa ng apo kong babae, ako ay mamamatay sa lamig sa North Pole. Pakiusap ko sa inyo, bumalik na kayo, okay? Nasa civil registry ako ngayon, tingnan ninyo. Ngayon, gagawin ko ang nais ninyo. Talaga? Oo, totoo, totoo, Lola. Ayos na yan. Sige, umuwi. Ay, bilis-bilis. Ay, hindi na kaya. Sobrang init. Narinig mo ba? Maghanap ka agad para sa akin. Pwedeng magpakasal sa kasunduan. Ngayon na agad. Si. Cellphone. Sumakay. Para sumama sa kanya sa pagkuha ng sertipiko at rehistro. Binigyan lang ako ng 5,000. Ang daling kumita ng pera. Sino yung nagsasalita? Assistant Wang. Ito, ako. Ginoong He, pasensya na, Ginoong He. Aalis na ako ngayon. Sabi ng ahente, nakasuot siya ng coat. Siya na yata. Hindi ko inaasahan. 5,000 piso, meron pala akong mahanap. Ang ganda ng kalidad. Mama! Juwo, maghintay ka rito sandali. Huwag tumakbo kung saan-saan. Kumusta ikaw ba yung naka-arrange na pumunta? Para makakuha ng sertipiko sa akin. Tara na. Magsasara na ang civil registry. Bumiti kayo, ha?
Yuvo. Dimples, tingnan mo. Pwede na tayong mag-aral. Yahey! Anong ginagawa mo? Ang bilis mong naka-score ng iba, ng bagong trabaho. Nakakuha ka talaga ng permiso dito kahit taga-probinsya ka. Mukhang sumama ka na naman sa kama ng iba. Bukod sa pagbebenta ng katawan mo, anong kaya mong gawin? Zhao Yaozu, linisin mo yung bibig mo. Si Dimples ay anak mo rin. Hindi mo ba gusto na manatili siya sa Beijing? Tama. Ayoko. Hindi pa niya alam na ang bastard na iyon ay hindi ko anak. Hindi ba siya anak niyong dalawa? Oh, mahal. Bakit ako magkakaanak sa kanya? Noong honeymoon namin, ibinigay ko siya sa isang mayamang negosyante. Pagkatapos ng ginawa nila, pinautang ko sa abogado ang mayamang yun ng 300,000 pesos para mabili ang trabaho ko ngayon. Iyan ay talagang scam. Bakit kayo tumatawa? Natawa ako sa awa ko sa'yo. May mga bagay na hindi mo malalaman sa buong buhay mo. Ikaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo na. Bitawan. Bitawan mo na. Tayo ka. Dimples. Huwag mo siyang galawin. Ginalaw ko na. Ano gagawin mo? Ang yabang mo kanina nung sinaktan mo ako. Ngayon, ako naman ang gaganti. Mamatay ka na. Ikaw ba yung backup na hinanap ni Shunwo? Mga walang kwenta sa lipunan. Naniniwala ka ba? May 10,000 paraan ako para hindi ka na mabuhay sa Jing City. Hindi. Gago. Ha? Ang grupo niya. Hulaan mo kung sino ang branch manager ng subsidiary niya. Gaano karaming connections ang kilala niya. Gaano karaming hadlang ang kaya niyang ibigay sa'yo. Hindi ka tanga. Alam mo tumawag ng backup. Ngayon natatakot ka na? Hindi naman. Kasi malapit na siyang mawalan ng trabaho. Gago. Akala mo ikaw ay presidente ng His Group? Isang salita lang, mawawalan na ako ng trabaho sa harap lang ng babae. Gusto lang magpakitang gilas. Nakatayo lang ako dito. Tingnan ko kung anong paraan para mawala sa akin ang lahat. Ate. Ano? Anong nangyari? Sabi ng HR, na-terminate na ako. Ano? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Alam ko lang, kung hindi siya aalis, hindi lang basta mawalan ng trabaho ang mangyayari. Hay nako, gago. Si Alice na muna. Hintayin mo akong alamin ang background niya. Salamat ha. Pero, paano nangyari na isang tawag lang na terminate siya? Inireport mo ba siya? Si Assistant Wang ay matagal nang sinabi sa'yo ang pagkakakilanlan ko. Nagpapanggap ka pa rin dito. Salamat tito sa pagtulong sa akin at kay nanay. Walang anuman. Bakit sa kanya may kakaibang pamilyar na pakiramdam ako? Oo nga pala. Yung pera. Sa wakas, lumabas na ang tunay mong kulay. Tama nga, gusto niyang pagkatapos ng kasal blackmailin ako para makakuha ng mas maraming pera. Tungkol sa pera, pag-iisipan ko pa. Pero kailangan mo munang tulungan akong makalusot kay Lola. Binibigyan kita ng pera at mag-iisip ka pa? Ang ibig kong sabihin, yung napagkasunduan nating 5,000, pwedeng ibigay na lang ng ilang araw mamaya. Medyo gipit ako ngayon. Pero sumusumpa ako, hindi ako tatakbo sa utang. Binibigyan mo ako ng pera. Hindi ba siya ang hinanap mo para sa akin? Yung para sa kontratang kasal? Hindi ko siya kilala eh. Nagkamali pala ako sa kanya. Sinang nga. Daanan muna natin si Lola. Hindi? Di hindi ka ba natatakot na mandaya siya sa'yo? Kasi 5 taon na ang nakararaan, na-set up ka. Yung na-scam ka ng 300,000 ay maliit lang. Ang mahalaga, pati ang pagkabirhen mo ay nawala. Kahit ano paman. Bago natin malaman ang kanyang tunay na kulay, huwag niyang malalaman kung sino ako. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Ito ang aking minamahal na manugang. May dala akong regalo para sa'yo bilang unang pagkikita. Ito. Ay sobra-sobra na. Hindi pwede.
Ito ay para sa aking minamahal na manugang. Bakit mo pinipigilan siyang tanggapin? Lola, pwede bang huwag kang laging kumuha ng mga pekeng bagay na ito para manlinlang? Hindi ito peke. Lola, ang mga ito ay hindi ko dapat tinanggap. At natutuwa akong makita ka ngayon, masaya na ako. Yuva, bumati ka sa iyong lola sa tuhod. Magandang araw po, Lola sa tuhod. Ito ay ang apo ko sa tuhod. Nag-anak ka na sa kanya, di ba? At ngayon mo lang siya pinakasalan? Hindi siya anak ko. Kamukha mo noong bata ka, eksaktong-eksakto. Paano siya hindi maging anak mo? Lola, kahit sa short drama, alam mo yan. Lasing ba kayo? Lasog? Tapos, buntis siya at tumakbo. Ngayon nagkita kayo muli. Lola, ang laki ng imahinasyon mo. Sa loob ng maraming taon, pinaya ka at si Xiaobao sa labas. Nagdusa kayo. Ang patakaran ng pamilya He, bawat anak na ipinanganak, magbibigay ng 50 million. Ito ang kompensasyon ko sa iyo. 50 million. Ang card na ito ay may 50 million. Nakikita ang pera, nagliliwanag ang mata. Sa wakas, lumabas ang tunay mong kulay. Ano itong bagong scam? Shazupan. Ang lola ko, mahirap sa buong buhay, palaging nag-i-imagine na mayaman. Huwag kang magalit. Sino ang nag-imagine? Wa. Tama ang sinasabi mo. Bigla ko naalala, hindi ba pumunta ka sa North Pole kaninang umaga? Bakit ka bumalik? Oo nga, doon ako. Muntik na akong mamatay sa lamig. Kakabalik mo lang, di ba? Ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Sabi ko na nga ba eh. Kung totoong mayaman ka, bakit ka papayag na magpakasal sa akin para sa ilang libong piso? Lola, masaya akong nakilala ka. Pero may gagawin kami ni Xiaobao, kaya mauuna na kami. Ay, ang hirap-hirap kong hinintay, ang asawa ng apo at apo sa tuhod. Dapat bigyan ng pinakamahal na regalo para sa unang pagkikita. Tara, umuwi tayo. Pagdating sa villa ng pamilya He, maniniwala kayo sa sinasabi ko. Tara. Lola, Wow, ang ganda ng bahay. Ito ba talaga ang bahay ni Papa He? Tingnan natin sa loob. He, Hehe, narinig nyo na ba yun? Si Wu, naghehe pa sa iyo. Ikaw na driver, hindi ka nag-aantay sa amin. Saan mo dinala ang kotse ko? driver. Anong nangyayari? Ano? Inutusan ako ni Mr. Hinaayusin ang kwarto ng katulong para sa kanya. Tapos lilipat ako sa master bedroom. Oo, Wang Ma. Ang trabaho mo ay gumanap na ulo ng pamilya. Makinig kayong lahat. Inaasahan si Mr. He sa loob ng kalahating oras. Siguraduhing itago ang kanyang pagkatao. Dapat magtagumpay, huwag mabigo. Pasensya na, Mrs. He. Simula ngayon, hindi na ako aalis sa pwesto ko. ikaw pala ang driver ng pamilya He. Pumunta ka sa Civil Affairs Office sakay ng magandang sasakyan. Akala ko, Mayaman ka. Ngayong driver lang pala ako, nadismaya ka. bakit ako madidismaya? Ang trabaho ay walang mataas o mababa. At saka, kumikita ka naman sa sarili mong sipag, di ba? Basta hindi scam. Nasabi niya iyon. Baka, iba siya sa inaakala ko. Siya si Mrs. He. At sino ako? Bakit hindi mo sinabi kay Nono na ikaw ang pinakamayaman sa Beijing? Pinakamayaman sa Beijing. Bakit mo kay Nuo-Nuo itinatago ang iyong pagkakakilanlan? Lola, noong bata pa ako, naskam ako. Ngayon, hindi na ako madaling magtiwala sa iba. Natatakot akong malaman niya na ako ang presidente ng He Group. Siya ay, Si Nuo-Nuo ay hindi ganoong uri ng tao. At saka, ipinanganak na niya ang anak mo. huwag mo muna pakialaman.
Sundin mo ang aking plano. Paumanhin, Mrs. He. Ang lola ko ay nagdedeliryo na naman. Dadalhin ko siya sa kwarto para magpahinga. Matanda na siya, naiintindihan naman. Kailan ba ako makakapagbigay ng pera sa asawa ng apo ko? Kaya pala yumaman ang He Group. Pinapayagan pa nilang ang empleyado at lola makitira dito. At napakabait pa sa mga subordinates. Talaga nga ang nagmamahal sa empleyado ay yumayaman. Ang umaapi sa empleyado ay walang pera. Tama. Lola, tara na. Tara na. Kanina si Mrs. He ay nag-imbita sa atin na kumain sa He Mansion. Bakit kailangan mong umalis? Si Mrs. He ay polite lang. Kailangan nating magkaroon ng boundaries. Kaya nagpasya ako na umuwi at magluto para sa iyo. Umuwi. Yung 5,000 piso ay hindi pa ba ibinigay sa iyo? At tinulungan mo pa si Jowo na magparehistro ng tirahan. Bilang pasasalamat nagpasya akong magluto ng personal. Masarap ako magluto. Ihatid muna natin si Jowo pa uwi. Pagkatapos, pumunta tayo sa palengke para bumili ng pagkain. Tara na. Pasok. Kayo ay nakatira sa ganitong lugar. Na-scam ang pera ng isang manloloko. Makayanan na manirahan dito ay mabuti na. Bubuhusan kita ng tubig. Umupo ka lang. Ibigay mo sa akin ang mga ulam. Si. Ikaw ay nagtatrabaho, gumagawa ng gawaing bahay. At nag-aalaga ng bata. Hindi ka ba masyadong pagod? Ang babaeng may asawa ay hindi ba ganito? Ganitong marami ang walang trabaho ay minamalas pa. Buong araw nasa bahay, walang ginagawa. Sa totoo lang, ang may bahay ay hindi walang trabaho, walang sweldo lang. Nanay, pagod ka na? Hindi naman. Ang magandang balita ay, hindi ko na kailangang maranasan ang kasal na parang balo at asawang katulong. Maglaro ka na, MM. Nuo-nuo ang tatay mo ay nahulog mula sa hagdan. Maari ka bang umuwi at tingnan siya? Ang tatay niya, ayos ka lang ba? Si Nono ay malambot ang puso. Kapag sinabi mo, babalik siya. Anong problema? Nahulog ang tatay ko. Pinapunta ako ng stepmother ko. Pantalon na balat na may pantalon na bulak? May dahilan yan, tatay. Pwede ka bang sumama kay nanay? Ang masamang lola at tita, laging nambubuli sa nanay ko. Hindi na. Dito ka munang tumingin kay Dimple, babalik ako agad. Kung hindi. Ganito kung may problema, tawagan mo ako, sige. Walang problema. Hindi ko pa ba na-save number mo? Isulat mo. Ibababababababa. Kung ayaw mo ibigay, sabihin mo lang. Parang telegraph ang bilis. Nandito rin si Tito. Hindi ba ang sabi mo may sakit ka? Saan ka nasaktan? Ay, kaliwang binti. Tatay mo ka ng paa. Anong sinasabi mo? Kaya nagkukunwari ka lang na may sakit. Nagkakaisa kayo, para lokohin ako para bumalik, di ba? Naku, kung hindi ko sinabi iyan, makababalik ka ba? At saka, si tito mo ang may kailangan sa'yo. May kailangan si Tito. Ano iyon? Pamilya tayo lahat. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Pamangkin. Alam mo naman, ilang taon ng kasal si Tito. Wala pa ring anak. Ikaw ang tunay kong pamangkin. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede ba tayong magkaroon ng anak? Anong sinabi mo? Pwede ka bang tumulong? Mag-anak ka sa tiyuhin mo. Anong sinabi mo? Gagamitin lang ang tiyan mo para magkaapo. Bakit nagugulat ka pa? Sabi ng tiyuhin mo, kapag nagkaanak ka, bibigyan niya tayo ng 200,000. Sabi mo, swerte ito na mahirap hanapin.
Swerte. Ang ganyang swerte. Bakit hindi ibigay sa sarili mong anak na si Shuya? Ay, magkakamag-anak naman tayo. Tulong-tulong lang. Ano bang masama? At saka, ang trabaho ng babae ay manganak. Kahit kanino, pareho lang. Ito, desisyon na. Desisyon na. Nanaginip kayo. Kinausap ka namin ng maayos. Todo arte ka pa. Akala mo ba ngayon, makakalabas ka ng pinto? Bumalik ka dito. Dimples, 3 oras na. Bakit hindi pa umuwi si nanay? Hindi kaya masamang lola na naman siyang ikinulong? Ikinulong? Oh, Jing, please. Ang peklat sa braso ni nanay. Saan galing? noong bata siya, si Lolo ang nagsunog sa kanya. Dimples, dito ka lang sa bahay. Buwisit ka, nagbebenta ng anak mo. Ate, para sa ikabubuti mo ito, Day. Hiwalay ka na at may anak ka pa. Mahirap na nga ang buhay. At saka, nakapanganak ka na. Mag-anak ka ulit, madali lang yun. Bale, Huwag kang lumapit. Huwag. Kuya, lalabas muna kami. Si Shunwo, talagang matigas ang ulo. Dahan-dahan lang ha. huwag kang mag-alala. Kahit gaano siya kaitigas, mas malakas ako sa kanya. Hinahampas mo ako? Sino ka ba? Bawal pumasok ng bahay ng iba. Alam mo ba yon? Sino bang nagsalita sa'yo? Bitawan mo. Ay, ang sakit. Tumahimik ka. Wala akong kinalaman diyan. Sila yung binigyan ako ng 200,000. Para mag-anak si Shunoo. Ilabas nyo. Oo, lakad. Bata, hindi na kailangan si Shunoo. Sa loob ng 3 araw, ipadala mo si Shuya sa kama ko. Lakad. Ano? Maria, ayaw kong manganak para sa matandang lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ka papagusin ni Mama. Ang tatay mo pera lang ang mahalaga. Ang boyfriend mo ay malaking boss sa He-Group. Itong gintong manliligaw. Mas mahalaga pa sa 200,000. Huwag kang mag-alala. Shunuo, saan mo nakilala ang mga gangster na yan? Papuntahin mo siya at ang mga kasama niya lumabas agad sa bahay natin. Tapos, magmakaawa ka sa tiyuhin mo na mag-anak kayo ulit. Gusto mo pa siyang mag-anak para kumita ng pera? Eh ano naman, anak ko siya. Kumikita siya at inaalagaan ako. Tama lang yun. Hindi lang pagbebenta ng tiyan. Bago siya ikasal, yung mga video sa kwarto niya, pinagkakitaan ko rin. Shu Xingde, hayop ka. Ano pang hinihintay nyo? Saktan nyo siya. Bakit mo ako sasaktan? Ito ay usapang pampamilya. Kung ano ang gusto ko, susundin niya. Ang magiging manugang ko ay isang executive ng He-Group. Subukan mo lang akong saktan. Isang manugang na executive. Ginagawa kang mayabang. Alam mo ba, yung nasa harap mo ay ang presidente ng He-Group? Ang nasa harap mo ay ang pamilya He. Ano ba ang sinasabi mo? Suntok. Tigil. Tigilan nyo na. Nono? Nono, titingnan mo lang ba na sinasaktan nila ako? Kahit na ako pa rin ang tatay mo. Kahit magkasiraan, magkadugo pa rin tayo. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa pagtataksil mo, hindi mamamatay ang nanay ko sa aksidente. Simula noon, hindi ka na naging tatay ko. Nono, At ikaw, ginawa mo lahat para isulsol ang tatay ko na saktan at pagalitan ako. Akala mo ba kaya kitang patawarin? Marami pala siyang dinanas. Sabi ko na, magpatuloy kayo. Salamat sa pagsagot sa akin ngayon. Parang may cross-examination. Pero, ikaw, isang driver. Bakit may mga bodyguard ka? Anong bodyguard? Sila? Yan ay mga dating kasama ko noong nagra-racing ako, mga tropa. Tropa? Oo, dati kaming magkakasama sa isang racing team. Ah, mga driver din pala kayo. Bakit kayo mga driver? Nakaganyan kayo kakapurma. Mga driver ng premium cars. Dada Premium Service.
Welcome po. Hoy, Hi, kung wala ka ng kailangan, mauna na kami. Ngayong gabi, maraming booking. Sige, mauna na kayo. Sige, salamat sa tulong, mga tropa. Walang anuman. Paalam. Bye. Napangasawa mo lang pala isang hamak na driver. Akala ko may CEO. Dahil mababa ang estado, mas madali na. Hey Chiang. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ano? Bigla mo naman sinabi yan. Dahil noong una tayong dalawa pumirma ng kasunduan sa kasal, hindi naman sinabi na kailangan mo pang gawin ito para sa akin. Wala muna tayong pag-usapan yan. Marami ka ng pinagdaanan ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon hindi na ako magsasagabal sa iyo sa mga bagay na ito. Kapag muling pumasok si Juwo sa paaralan, magpapa-divorce na tayo. Ano to? Pero bukas, kailangan ko munang maghanap ng isang disenteng bahay. Sakto, malapit nang matapos ang upa ng bahay na ito. Kailangan ko itong ayusin bago ako bumalik sa trabaho sa hotel para ma-secure ang bahay na ito. Ang bahay sa lugar na ito, magkano ang buwan ng upa? Ito ay isa sa top 3 na school district house sa Jing City. Ang upa para dito ay hindi bababa sa 38,000 bawat buwan. Kapag dumating si Shuno, tandaan mong babaan ang presyo ng upa. Siguraduhin mong masaya siyang tumira dito. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, Sir He. Hindi ka ba naniniwala sa acting ko? Kamusta? Maliwanag naman ang bahay na ito, di ba? Alam ko na tumutulong ka rin sa akin na maghanap ng bahay. Pero ang lugar na ito, paano ko kayang arkilahin? Tingnan mo muna ang bahay, kung ano ang itsura. Presyo. Sabi ng landlord. Pwedeng pag-usapan. Ang ganda ng bahay! Maganda naman talaga ang bahay na ito. Maganda rin ang pagkakarenovate. Maluwag at maliwanag ang espasyo. Pero ang presyo na ito, malamang nasa 10,000 pataas bawat buwan. Landlord. Ang bahay ninyo, magkano bawat buwan? 3 piso. Ang pag-arte mo, mas mahina pa kay Juwo. Ang ibig kong sabihin ay 3 piso hanggang 3,000. Sa totoo lang, ako ay isang chai erdai. Hindi kulang ang bahay sa amin. Nagpapaupahan kami ng bahay. Hindi para kumita ng pera. Para lang tumulong sa iba. Mag-ipon ng magandang karma. Paano nagkaroon sa mundong ito ng isang taong kasing dakila mo? Hindi ko inaasahan na ang mayayamang tao na nakilala ko ay mababait din pala. Narinig ko sa asawa mo na niloko ka ng iyong dating asawang lalaki. Ikaw ay nakatira mag-isa, kasama ang iyong anak. Oh. Hindi ko kayang makita na inaapi ang mabubuting tao. Ang bahay na ito, 200 bawat buwan. Inuupahan ko na sa iyo. Pirmahan na agad ang kontrata. Totoo ba? 200. Ito, mukhang nakakaengganyo. Paano? Masyadong mura naman. Kung sabi mo ay 200, edi 200. Sa totoo lang, hindi pwedeng magsisi. Ako ay isang batang taga-Beijing. Dapat may hiya ang isang lalaki. Narinig ko. Mamaya may 2 grupo pa na titingin ng bahay. Landlord, pirmahan na natin ngayon ang kontrata. Magaling. Salamat, sir. Sana yumaman ka, sir. Yuvo. Pagbalik natin, bibigyan kita ng bonus. Salamat, sir. Sana yumaman ka, sir. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Sige. Kikiang, napansin ko simula nang makilala kita. Naging maswerte ako. Ang mga ito, lahat ay nararapat sa iyo. Saka. Ito para sa iyo. Para sa akin? Noong huli sa Civil Affairs Bureau sa harap ng pinto, nakita ko na namumula ang iyong mga kamay dahil sa lamig. Simula ngayon, ikaw ang magdadrive para kay Mrs. He. Dalhin mo ito. Siya pala ay gumawa pa ng isang bagay para sa akin. Gusto mo ba? Ayos naman. Ang hapunan noong huling pagkakataon. Hindi pa ba natin nakakain? Ngayon, lumipat na tayo sa bagong bahay. Dito na tayo, magluto tayo at magdiwang. Yehey! Amo He. Kung talagang hindi mo matap ang screen, tanggalin na lang natin ang gloves. Malamig ang kamay ko.
Mahigit 10 taon na kitang kasama. Wala naman akong nakitang nakagawian mong magsuot ng gloves. Pakipatay na lang yung tawag. Ako. Akala mo talaga ako si Siri mo, ha? Kumpleto na ang ulam, kain na. Sulit yung pagrenta ng bahay na ito. Si Juwo, lagi niyang sinasabi na gusto niya. Iki, ang gusto kong bumili ng mga gamit sa bahay. Tulungan mo akong mag-chop ng isang cut. Nasend ko na yung link sa phone mo. Isang chop. Ano yung isang chop? Hindi ka ba marunong ng pinduo-duo? Kahit kailan hindi mo ginamit. Sa totoo lang, pagkatapos ng 2 araw na pagsasama, napansin ko, hindi ka talaga mukhang ordinaryong empleyado. Mas mukha kang isang bilyonaryong hindi na aapektuhan ng makamundong bagay. Nagbibiro lang ako. Hindi ko inaasahan na bagong user ka pa. Tiyak isang chop lang matatapos na. Oo nga. Naku. Akala ko 1 piso lang ang kailangan. Ngayon pinapag-ipon ako ng diamonds. Mula ngayon, maniniwala pa ba ako sa'yo? Tatawagin na lang akong aso. Mami, parang sinabi mo na rin yan dati. Yung. Gusto mo ng diamond? Ilang? Ilang carats? Ilang carats ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Papi, padala ko. 10 carats. Sapat na ba? Ano? Tatay, hindi ka naman nagtatago ng pagkakakilanlan mo isang bilyonaryo? May itinatago ka ba talaga sa amin? Paano? Paano naman? Bawasan niyo ang panonood ng short drama. Yun lang sinabi ko noong lasing ako. Kahit na ngayong araw itong. Yung cut ay hindi natuloy, pero ngayon. Nakakuha tayo ng bahay na gusto natin dapat din nating ipagdiwang, di ba? Tama. Tagay. Tagay, Papa, sigurado ka bang hahayaan mong uminom si nanay? hindi ba sinabi ng nanay mo na siya ay, ano na nga? Buhos. Ikaw ang gumawa nito, ha? Ikaw nang bahala. Dahan-dahan lang. Pinangako mo sa akin. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, nasasamahan mo ako lagi. At mamahalin mo ako. Pero ibinigay ko sa iyo ang lahat ng sa akin. Ngunit sinabi mo sa akin, na pera ko lang ang gusto mo. Kiyang, ikaw pala. Ichiang, kung mas maaga pa sana kitang nakilala, para ikaw na ang tatay ni Dimples. Siya ay tulad ng lalaking iyon, na masama, walang kahit anong koneksyon. Ikiang, gusto mo bang tumira kasama ko? Shuno, lasing ka. Sa braso mo. Mayroon ding peklat katulad ng lalaking iyon 5 taon na ang nakaraan. Shuno, ikaw ba talaga ang... Kain ka na. Magandang umaga. Magandang umaga. Maupo ka na at kumain. Uy, kagabi, Anong nangyari kagabi? Kahapon, natulog ako agad nang mahiga ako. Hindi ba? ako rin. Kayong dalawa, hindi nga kayo nakatulog agad. Tatanungin ko pa kayo. Nag-away ba kayo sa loob ng bahay? May mali ba akong sinabi? Tatay, nanay, ang mga tainga ninyong dalawa, bakit ang kukunot? Bakit kayo biglang tumahimik? Dimples, bukas papasok ka na ba sa eskwela? Talaga nga. Ang ngiti ay hindi nawawala. Napapalipat lang. Kayo na muna kumain. Hahanap ako ng bagong damit para sa'yo. Sige.
Hey Kiang, may OCD ka ba? Sa pagkain, kailangan mo ba unahin ang kanin bago ang karne? At ang gulay? Kailangan mo ba ayusin ayon sa kulay? Ikaw, paano mo nalaman? Ang daming baliw sa mundo, at dalawa pala sila. Kung hindi alam ng iba, aakalain nilang si Dimples ang tunay mong anak. Hindi ko naman sinasadya, ako. Alam ko. Sa totoo lang. May tanong ako sa'yo noon pa. Anong tanong? Jing, please. Anak ba talaga siya ng dating asawa mo? Ang Juwo, syempre, anak ko sa dating asawa ko. Pero, sana nga hindi si Juwo ang tunay niyang anak. Ang ibig kong sabihin, noong gabi ng ika-20 ng Hulyo, 5 taon na ang nakalipas. Naalala mo ba kung ano ang ginagawa mo? Syempre alam ko. Iyon ay ako, at si Zhao Yaozu 2nd araw ng kasal namin, magkasama kami. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Ano? Wala. Ang ibig kong sabihin, ngayong kasal na tayo. Si Juwo, mula ngayon, ako na lang ang kanyang tatay. Pero malapit na tayong maghiwalay. Hindi pwedeng ganon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi na maghiwalay sina mommy at daddy. Yung, kapag tuyo na ang damit, uuwi na ako. Sige, bahala ka. Ang ganda ng araw ngayon. Bakit lalong nabasa? Ang damit na ito, bakit basa pa rin hanggang ngayon? Wala nang magagawa. Mukhang si tatay dito na lang mananatili. Sa gitna natin. Ang saya. Mula nung bata, ang ibang mga bata ay laging may kasamang nanay at tatay. Ang tatay ko lang ang ayaw sa akin. Hindi siya marunong pumili. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, si mommy at si daddy ay laging kasama mo at matutulog kasama mo. Si mami ba ay nag-iimbita kay tatay Hi na manatili dito magpakailanman? Matulog na. Papatayin ko na ang ilaw. Humiga ka na. Wala nang usap. Ang batang may kasamang nanay at tatay ay talagang maligaya. Nanay at tatay, nilalamig ako. Makapal ang kumot pero malamig ka. Bukas may pasok ka pa, di ba? Matulog ka ng maaga. Oo nga. Bukas, papasok si mommy sa hotel. Matulog na. Lahat ng tao ay inaapi ako. Pero ako ang pinakamadaling apihin. Noo, ate, may isang table ng mga kaibigan mo sa Area A. Sabi nila gagamitin nila ang employee discount mo para mag-book ng lugar para sa taunang handaan ng kumpanya. Mga kaibigan ko? Uwa. Babe, ang ganda-ganda mo talaga. Zhao Yaozu. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hiwalay na tayo, di ba? Naaalala mo pa rin ang employee discount ko. Isang araw mag-asawa, 100 araw na utang na loob. Hindi ba dapat tulungan mo ako? At saka, gusto ko pa rin kausapin ka. Ibig sabihin, malawak ang pangunawa ko. Kung ibang tao yan, matagal nang nakipaghiwalay sa isang tulad mong ex-wife. Ikaw. Huwag kang magmukhang lugi. Ang kumpanya ko ay may daan-daang empleyado. Ang isang taunang party ay hindi bababa sa 40 tables. Bilang isang malaking kliyente, dapat kang sumipsip sa akin. Bakit ka pa nagmamayabang? Narinig ko kay Shuya na pangalawang asawa mo ay isang driver. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng komisyong ito? Alam kong mahilig ka sa pera. Kaya, depende na lang sa performance mo. Ay, ang dami kong sinabi. Nauuhaw ako. Teka, painumin mo ako ng tubig na eksaktong 38 degrees. Bakit ka nagmamayabang sa akin? Halika, lahat, tingnan ninyo. Ang service crew ng hotel na ito, ang sama ng ugali. Si
Ako na po ang mag-aabot sa inyo. Ayos naman. Babe, ang talino mo talaga. Alam mo paano siya supilin. Hindi pa sigurado kung sino ang susupil. Wala ka bang mata? Paano ka magtatrabaho? Jiao Yaozu, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Okay ka lang ba? Nasunog niya ang aking sanggol. Normal lang bang turuan ko siya ng leksyon? Ano? Waiter, wala ka bang hiya? Magsimula na kayong mag-test ng pagkain para sa akin. Sinasabi ko sa'yo, ang kuya ko ay malaking customer nyo dito. Naniniwala ka bang sa isang salita ko lang? Mapapaalis ka agad? Pumunta ka na at mag-serve ng pagkain. Itong sama ng loob. Ako na ang bahala. MM. Ito pala ay ang anak na babae ng WHO Group. Matagal ko nang alam ang WHO Group, mabait sa mga empleyado. Kaya pala ang taunang pagtitipon na ito ay napakataas ng standard. Ang bawat mesa ay 88 pesos na supreme meal. Ano? Hindi ba? Si. Kanina mo sinabi na kabuo ang 40 tables, di ba? Kalkulahin ko muna. Kabuuan ay 355, 520 pesos. Paano ka magbabayad? Magkano? 350,000 pesos. Ang expression mo, baka naman salita lang ang pagiging mabait sa empleyado, pero sa totoo, ayaw mo gumastos para sa kanila. Paano? I swipe ang card. Ay, ang mapagbigay ng amo. Salamat sa inyong dalawa. Ngayon, espesyal kayong pumunta para sumuporta sa akin. Ang video na ito siguradong ipopost ko ito sa internet. Ang WHO Group. Siguradong magkakaroon ng pangalan at pera. Ay, sa pagkakataong ito, kikita rin ako. Malaking komisyon. Talaga? Salamat talaga. Pupunta ako at magsiserve ng pagkain para sa inyo. Dahil lahat sa'yo pinilit mo akong pumunta para hiyain si Shunoo. Ngayon, ayun na. 9,000 pesos per table na standard. Papakainin ang mga mababang uri na manggagawa. Kapag nalaman ng kuya ko, siguradong papatayin ako. Ako, hindi ko ring alam na magvi-video si Shunwo. Huwag kang mag-alala, mahal. Kung maglalakas loob siyang pagdusahin ka ng walang laban, siguradong hindi ako tatahimik. Nandito na po ang lahat ng order ninyo. Masiyahan po kayo. Teka lang. Lumapit ka. Uy, tingnan mo! Sa sabaw na ito. Ano ba talaga ang laman? Ano? Nakayuko ka lang. Nakikita mo ba? Buhatin mo. Jiao Yaozu. Ang init, paano ko bubuhatin? Eh ano ngayon? Ikaw bilang waiter, matatapang ka pang sumuway? Sa kahilingan ng customer? Kung ganoon, tandaan ko na 5-star hotel kayo. Kung may reklamo, malaking bawas sa sweldo mo, di ba? Kung hindi dahil sa patakaran ng hotel, na bawal makipag-away sa customer, pagsisisihan ninyo ito. Ano pang hinihintay mo? Buhatin mo na. Ngayon, lahat kayo ay magaling. Sandali lang. Ma'am, may sitwasyon dito. Shunwo. Itigil ang pulong. Kumuha ng 2 tao. Sumama sa akin sa Jingtian International Hotel. Opo. Si Mr. Yi ay laging kalmado. Anong nangyari ngayon? Sino ba ang nasa Jingtian International? Tingnan mo ng mabuti. May problema ba ang sabaw? Papaluto kita ng bago sa kusina. Ay, ang sapatos kong balat ng tupa. Linisan mo. Hindi mo ba narinig? Bilisan mo, ang sapatos ng asawa ko. Punasan ng malinis. Kung ayaw mong punasan, okay lang. Magrereklamo ako sa iyo ngayon. Sia. Magrereklamo ako tungkol sa waiter. Ang employee number ay Ako na ang magpupunas. mabuti naman.
Mga mababang uri ng tao. Igil ang lahat. Okay ka lang? Ang sakit. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Ikaw ba ang may gawa sa kamay ni Shunuo? Oo, ano naman? Mali ako. Mahal, magsalita ka naman. Ikaw. Ay, ikaw na naman. Hindi tayo dapat matakot. Driver lang siya ni President He. Si kuya mo ay si President Hu ng Hu Group. Madali lang siyang mapahamak. Oh. Sinasabi ko sa inyo, tapos na kayo. Ngayon, talagang bibigyan ko kayo ng leksyon. Isang maliit na hugroup lang. Sigurado ka bang ang kuya mo ay kayang magpahamak sa akin? Talagang hindi ka natututo hanggat hindi ka dumaranas ng sakit. Mamaya, makakatikim ka. Huwag kang magpakatapang. Alam ko na inaalagaan ka ni Mrs. He. Pero driver ka lang niya. Ang kuya niya ay si President Hu. Huwag kang magpakatapang. Ngayon, natatakot ka na? Huli na. Nasa daan na ang kuya ko. Ano na ang gagawin natin? Okay lang kahit mawalan ako ng trabaho. Pero huwag ka namang madamay. Wala yan? Maghintay ka lang at manood ng magandang palabas. Umupo ka muna. Sinong bastos? Ang mang-api sa kapatid ko? Kuya, tulungan mo akong turuan ang dalawang ito na walang modo. Kuya, tulungan mo akong disiplinahin ang dalawang walang hiya, driver ni President He na mabaho, inapi niya ako, at sinabing ang maliit na Hu Group, hindi niya ito iginalang. Nakakagalit. Isang aso na nagmamaneho para kay Mrs. He ay nag-iisip na siya ay nasa mataas na antas. Ang mabahong driver na yon. Nasaan? Siya iyon. Kuya, siya ang nagpaiyak kay Quifen. Kuya, turuan mo siya ng husto para sa akin, para mawala ang galit ko. Shunuo, tapos na kayong dalawa. Anong klase kayo? Manggahas mang-api sa kapatid ko. Ha? Kuya, bakit mo ako sinaktan? Awayin mo ang mabahong driver na iyon. Sino ang nagsabing mabahong driver siya? Siya ay si Hihihi. Kung maglakas loob kang ibunyag ang pagkatao ni President He, patay ka. Pasensya na, Driver He. Kuya, bakit kayo yumuko sa kanya? Driver lang siya ni President He, isang aso lang. Tumahimik ka. Tama, si Quifen na kapatid ay boss. Bakit sa harap ni Hikiang ay kailangan ding mag-ingat? Sinasabi ba na? Gusto ng pamilya He na mabangkarote ang pamilya Ho? Isang saglit lang. Ang driver ng pamilya He. Maaari bang ordinary driver yon? Kuya, siya ay. Sa tingin ko ikaw ang nagudyok sa kapatid ko. Mula ngayon, ang Ho Group at kayong dalawa ay walang anumang relasyon. Driver He, kung wala ka ng ibang gagawin, mauuna na ako. Kuya, Hindi na kinikilala ng Hu Group si Quifen, kaya wala na siyang halaga sa akin, di ba? Bao, okay ka lang? Hihingi ako ng tawad sa aking kuya. Baby, wag kang magalit ha. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kanina ay inapi ka, bakit hindi ka lumaban? May patakaran ng hotel. Hindi maaaring makipag-away ang staff sa customer. Masisibak ako. Bakit po kayo nagpunta? Rito? Pulong tagapamahala ng Jingtian International Hotel. Katuwang na tagapamahala. Nakita ko na itong klase. Ng dramang ito tungkol sa CEO na nagtatago ng pagkakakilanlan para habulin ang asawa. Oras ko na para ma-promote at tumaas ang sweldo. Shunuo.
Ang punong tanggapan ay naglabas ng bagong patakaran. Kung magkakaroon pa ng mga problemang mula sa mga bisita, ang legal department ng kumpanya ay tutulong sa inyo. Talaga? Dahil sa pagtitiis mo ngayon, bibigyan ka ng kumpanya ng kompensasyon. Kompensasyon? Tungkol naman sa halaga. Iwan. Uwan. Shirwan. Hikyang, narinig mo ba? Oo, narinig. Ang kumpanya ay bibigyan ako ng kompensasyon. Bigla kong naisip, ang mga pagtitiis na iyon ay wala na lang. Pero, katuwang na tagapamahala, ang mga naapi ngayon ay hindi lang ako. Ang ating Shu Nuo ay talagang maganda at mabait. Lahat ng empleyadong nagdusa ay pantay-pantay na tratuhin ng hotel. Parang narinig ko na may patakaran ang inyong hotel, na ang mga babae ay dapat magsuot ng palda at akong sa trabaho, tama ba? Ang ganitong lumang tradisyon ay dapat nang alisin. Iminumungkahi ko ng ating mga babaeng empleyado mula ngayon ay hindi na pilitang magsuot ng palda at takong. Diyos ko. Ako. Hindi kaya nananaginip ako. Siyempre hindi. Dahil abala ako sa trabaho. Sa susunod, sa trabaho mo kung saan ka hindi komportable, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Sige. Kahit katuwang na tagapamahala lang ako, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Itong tagapamahala ay napakabuti sa mga empleyado. Naniniwala ako na balang araw, siya ay tiyak na isusulong bilang tagapamahala. Nanay, sa wakas nagising ka na. Alam mo na magdala ng pagkain para kay tatay. Ito ay dahil tinulungan ako ng iyong tatay Hi. Nagpapasalamat ako. Oo, tara na, nanay. Hindi ba iyon ang estudyante kong si Jiwo? Paano sila nakapasok sa bahay ng Hi? Maaari bang? Kumusta patawad? Alam mo ba kung nasaan ang driver ng pamilya Hi? Ay, ano ang gagawin natin? Mrs. Hi, bakit ganyan ang suot mo? Bakit ka naman nagbihis ng ganyan? Sino ang hinahanap mo? Pasensya na, napagkamalan ko ang tao. Hinahanap ko si Hikyaang. Hi, ano? Hikyaang. Hichi, ano? Wala yan. Sige, mauna ka na. Sige po. Ay nako, malalaman na ang pagkatao ni President Hi. Anong gagawin ko? Super Wang, tapos ka na pala. Ako na ang magpunas. Tatay, nasaan ka? Pumunta kami ni Mami para bisitahin ka. Pumunta kayo sa villa ng Hi. Sandali lang, susunduin ko kayo. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin lahat kay Shu Nuo. Tatay? Bakit bigla kayong dumating para dalhan ako ng pagkain? Para pasalamatan kita sa pagtulong. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong nawalan ng trabaho. Ang dami mong ginawa. Salamat sa pagod. Sa dami ng taon kong pagluluto. Ito ang unang beses na may nagsabi sa akin ng salamat sa pagod. Ang daming sasakyan ng Hi, ikaw lang ang naghuhugas. Oh. Pagkatapos kumain, sabay na tayong magpunas. Ang sweet ni Mami at Daddy. Tatanungin ko si Teacher Wang kung ano ang itinuro niya sa school. Mami, hindi mo ba talaga iisipin si Daddy Hi? Kami lang ay magkasosyo. Mabuti naman si Hikyang, pero malapit nang matapos ang kontrata namin. Pero, Huwag na nating pag-usapan ako. Kanina nang banggitin ko si Teacher Wang, bakit ka kinabahan? Inaapi ka ba niya? Binabati kita ng maligayang kaarawan, Guro. Ay nako, salamat Yao Tiao. Sige. Guro Wang, maligayang kaarawan sa iyo. Ay, Fang, ang iyong mga magulang ay napakabuti sa guro. Tiyak na gagawin ko ang lahat para alagaan ka.
Yuvo, ano ang regalo mo para sa guro? Guro, naghandog ako sa inyo ng card. Kukunin ko para sa inyo. Nakita ko mismo noong araw na iyon na pumasok kayo ng iyong nanay sa pamilya He. Hindi ba kayo kamag-anak ng pamilya He? Ang tatay ko ay super sa pamilya He. Kaya pala ang regalo ay napakamura. Sayang ang ilang araw kong pag-asa. Tumabi ka. Guro Wang, Guro Jiwoo, ganito mo tratuhin ang mga bata. Hindi ka ba natatakot na malaman ng mga magulang? Hindi naman. Dahil sinabi ko sa kanila na mayroon akong mahabang teleskopyo na maaaring umabot sa kanilang mga bahay. Sila ay tanga. Siyempre hindi sila magsasabi sa kanilang mga magulang. Pero, Ay, huwag kang mag-alala. Ang pamilya ni Juwo sa klase natin ay ordinaryo lang. Ang mga bata, mula sa mababang uri ng pamilya, ay pinakamadaling kontrolin. Kahit malaman ng kanilang mga magulang, hindi nila ako magagawa ng anuman. Guro, gusto kong pumunta sa banyo. Tiyaw-tiyaw, ang problemang itinuro ko kanina, naintindihan mo ba lahat? Hindi. Sige, ituturo ko ulit sa'yo. Guro, hindi ko na kaya. Ay, Fang-Fang, bakit ka umuubo? Nilalamig ka ba? Guro, Ay, ang kulit mo naman. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Kung magulo ka pa sa klase, itutulak kita palabas. Juwo, bakit ka umihi sa pantalon? Ay, nako. Ang laki mo na. Umihi ka pa sa pantalon. Ay, nakita nyo lahat, di ba? Huwag kayong makipagkaibigan sa batang ganito. Nanay ni Juwo. Yuvo, mama. Anong ginagawa mo? Ay. Anong ginagawa mo, Jiwo, mama? Pinahiya mo ang anak ko sa harap ng tao. Tapos may kapal ka pang magtanong kung bakit. Baliw ka ba? Shuno? Lakas loob mo akong saktan? Hindi ka ba natatakot na gawin kong mawalan ng eskwela ang anak mo? Jiwoo mama. Dadalhin ko muna si Jiwoo para magpalit ng damit. Ang tatay ni Guro Wang ay ang principal ng ating paaralan. Makipag-usap ka ng maayos sa kanya. Huwag kang magalit. Tara na. Ang sinabi ni Guro Liu kanina, narinig mo naman, di ba? Alam ko na pinaghirapan mong ma-enroll ang anak mo sa Beijing. Pero nangahas kang saktan ako, kaya wala na siyang mapag-aaralan. Anong karapatan mo na paalisin siya ng walang dahilan? Kahit na anak ka ng prinsipal, hindi ka ba natatakot na ireklamo kita? Sige, gawin mo. May ebidensya ka ba? Sabi mo nga, anak ako ng prinsipal. Kaya posible bang, sa isang salita ko lang, ang mga CCTV sa koridor at classroom madelete ng tuluyan? Ang anak naming si Juwo ay palaging ginagalang ka. Anong karapatan mo na gawing iyon sa kanya? Dahil mahirap kayo. Ang mahihirap ay walang boses. Nanay, Yuvo, ipakita mo kay nanay. Bakit may recording ka? Sino nagbigay sa'yo? si tatay ang nagbigay sa akin. Nakita ni tatay na takot ako. Kaya tinuruan niya akong gamitin ito para mag-imbak ng ebidensya. Mamaya tatanungin ko si Guro Wang kung ano itinuro sa iyo sa paaralan. Kaya pala noong araw na iyon sa pamilya He, napansin din ni Hichi ang damdamin ni Juwo. Bawat salitang sinabi mo, lahat ay nakarecord dito. Maliwanag na maliwanag. Kahit na anak ka ng prinsipal, mahirap pigilan ang mga magulang na magsalita. Nanay ni Juwo, ipinapangako ko. Hindi ko nagagawing mahirap si Juwo. Patawarin mo ako ngayon. Pwede? Patawarin ka. Ang pagpatawad sa iyo ay hindi patas para sa mga batang nabuli at para sa mga mabubuting guro na masisipag. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Hintayin mong tawagin ka. Tara na. Hekiang, tinulungan mo ako ulit. Paano mo ako pasasalamatan? Kapag babae ang manligaw, manipis lang ang hadlang. Mami, samantalahin mo ang pagkakataon. Sa gabi, ililibre kita ng pagkain. Mayroon din akong sasabihin sa iyo. Hihintayin kita. Ang pag-amin ng pag-ibig, hindi kita hahayaang mauna.
Gusto ko ring sabihin sa iyo ang tunay kong pagkatao, kung sino talaga ako. Hindi pwede. Kailangan muna nating dalhin ang ebidensya sa autoridad. Tatay, mahal mo ba si nanay? Kami ay magkasosyo lang. Hindi iyon ang iniisip mo. Hay. Buti na lang hindi ako umamin sa kanya. Shunuo, sabi ko sa iyo, nag-iisip ka ng labis. Nanay ni Jiwo. Nahimatay si Jiwo. Ano? Halika at tingnan mo ako. Doktor, kumusta na ang anak ko? Nanay, huwag kang mag-alala. Si Jiwo ay dahil sa pagpipigil ng ihi, ay nagkaroon ng panic. Naku, nandito na ba ang tatay ng bata? Anong gagawin niya dito? Ganito po. Sa aming pagsusuri, bigla naming natuklasan. Si Jiwo ay may aplastic anemia, kahit hindi pa ito lumalabas, pero kailangan niyang sumailalim sa stem cell transplant. Kaya kailangan natin ang tatay ng bata para magpa-match. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Naiintindihan ko. Makikipag-ugnayan ako sa kanya ngayon din. Si. Hindi ako magpapamatch. Noong naghiwalay tayo, napagkasunduan na. Ang bahay ay sa akin, ang bata ay sa iyo. Kaya si Juwo at ako ay wala ng kinalaman sa isa't isa. Maliban, Kung ililigtas mo si Jiwo, gagawin ko ang lahat para sa iyo. kahit ano, pag-iisipan ko. Ano pang pag-iisipan mo? Si Juwo ay hindi naman tunay mong anak. Wala ring silbi kung pupunta ka. Kahit na tunay kong anak, hindi naman siguradong magtatagumpay ang matching. Mas mabuti pang ibigay mo na lang ang pabor na ito kay Shunuo. Sinira niya ang marami kong plano. Hindi naman labis kung hihingi ako ng pera sa kanya. Ikaw talaga ang matalino. Maaari kitang pagbigyan. Pero may kondisyon ako. Kung papayag kang magpamatch. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Sumulat ka ng promissory note na 500,000. Papayag akong sumama sa iyo para sa matching. Hindi ko inaasahan na ang bastardong ito ay makakapagbigay pa sa akin ng pera. Narito ang iyong resibo. MM. Mama Yuvo. Doktor. Ang tissue match ko at ng tatay ni Juwo. May naging match ba? Paano naman? Pero kahit ang tunay na mga magulang ay maaaring walang match. Wala kang dapat ipag-alala. Maaari tayong maghanap sa bone marrow registry para sa isang hindi ka mag-anak na donor. Pumunta ako sa iyo dahil may iba akong gustong sabihin. Sabihin mo. Ayon sa aming pagsusuri, si Zhao Yaozu ay hindi ang tunay na ama ni Jiwo. Ano? Mahal, ang talino mo talaga. Isang ikot ng utak mo, 500,000 agad. Low-key. Sa totoo lang, si Shunuo ay ang aking cash cow. Tingnan mo. Sarap. Zhao Yaozu. Kaya pala noong ipinagbubuntis ko si Juwo, hindi mo siya pinansin. Noon pa pala alam mo na si Juwo ay hindi mo anak. Alam ko na. Ano naman kung alam mo? Tingnan mo nga. Sino ang tunay na ama ng bata? Kailangan ko siya para ma-match ang bata. Ito, hindi ko talaga alam. Dahil noong panahon na iyon, ako ay naghanap lang ng isang malaking amo para sa iyo at pinapasok ka sa kanya. Basta, isa siyang anak sa labas. Mamatay man, mag-anak na lang ng bago. Paano nagkaroon ng taong kasing sama mo? Ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Bakit ka nang gugulpi? Binabalaan kita. Ang paligid ay puno ng mga CCTV. Gumawi ka ng maayos. Sa ilalim ng CCTV, nangaaway ka? Sa tingin ko, ikaw ay napakatapang mo. Hayaan mo siyang manapak. Kung ayaw mong lumaki ang gulo, patayin mo ang mga CCTV na ito. Ikyang. Ikaw pala ay si He Kyang. Aba, ikaw talaga hindi ka pa rin nawawala. At pinapatay mo lahat ng CCTV? Sino ka ba sa akala mo? Oo nga, ito ay ospital. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Ilaw. Hindi. Sino ka ba talaga? Pumunta ka kay Jiwo. Iwan mo na ito sa mga tauhan ko. Gulpihin siya.
Opo. Ano ito? Tigil, Kuya Kiang, tigilan mo na. Pupunitin ko na ang promissory note. Okay na ba? Mandirigman ng Dragon Apoy. Patayin ang mga demonyo at halimaw matapang sa bukang liwayway. Nanay, tingnan mo. Ang galing ni tatay, di ba? Galing. Ang tatay mo ay ang pinakamagaling sa buong mundo. Narinig mo ba, tay? Kinikilala ka ni nanay. Sinabi ko na may lugar ka sa puso niya. Yuvo, huwag kang mag-imbento. Hiwalay ako sa asawa at may anak. Ngayon, may sakit si Juwo. Sa una pa lang, hindi ako bagay sa kanya. Anong ginagawa mo? Nag-iisip ka naman ng masama, di ba? Bakit ka nag-text sa akin kahapon? Sabihin mo sa akin, tapos na ang kasunduan. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Iyon ay dahil, hindi ba tayo ay... Makinig kang mabuti. Ikaw ang napili ni Lola bilang manugang na babae. Ano? Gusto mong umatras? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako, Okay na yan. Ito ay ituturing kong hindi ko narinig. Oo nga pala. Hindi ba gusto mong marinig ang chismis? Mayroon akong malaking chismis. Isang matandang lalaki mula sa Shandong at 100 lalaking estudyante ang mga chat records. Gusto mong makita? gusto. Gusto. Ito. Hindi ba ito? Talagang may diskarte si tatay na pangiti na si nanay. Kaya ang librong ito ay ibibigay ko sa iyo. Ang mundong ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo upang protektahan. Ah, Dr. Wang, Ginoong He. magkakilala kayo? Ginoong He, dati ay nag-donate siya sa amin. Nag-donate siya ng dugo. Pwede nang lumabas ng ospital si Juwo pansamantala. Hintayin ko mula sa bangko ng bone marrow, magkaroon ng tugma na hindi kadugo, at pwede nang gawin ang operasyon. Sige, ako na muna ang mag-asikaso kay Juwo para sa discharge. Hindi mo kailangan maging masyadong malungkot tungkol dito. Baka ito ay maging blessing in disguise. Baka sa bone marrow bank, mahanap ang tunay na ama ng bata. Nakapak na lahat. Ngayon, ikaw at si Juwo ay parehong nagulat. Kung hindi tayo mag-relax, Mayroon akong isang tindahan na matagal ko nang gustong puntahan. Pumunta na tayo ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Tara! Tara. sa wakas, makakapaggastos na ako para sa asawa at anak. Pasensya na, makikiraan lang. Tapos na sa'yo, tapos na sa'yo. Tapos na sa'yo, tapos na sa'yo. Isa-isa lang. Gusto mong pumunta dito? Ito ba ang tindahan? Ang sikat talaga ng tindahan na ito, tuwing bibili kami ni Wine Dimples, palaging hindi umabot. Yung hindi nakaabot, huwag nang pumila. Ubus na ang benta ngayon. Tingnan mo, sinabi ko sa'yo, huwag mong maliitin ang tindahan na ito. Sa susunod, maaga tayong pumunta? Okay lang. Kaya magluto na lang tayo sa bahay. Ibang araw na bumili. Tara na. Huwag na kayong maghintay ng susunod, dahil gusto ninyong kumain. Ngayong gabi talaga papakainin ko kayo, ng marami. Mukhang may tao sa bahay. Mauna akong pumasok. Ito. Paano mo napapunta dito ang tindero ng liempo? Sa bahay? Baka. Sanggufo. Salamat at pumayag kang pumunta kahit gabi na, at dumating ka pa rin dito. Pamilya naman tayo? Walang dapat ikahiya. Siya si San Gufu. Ang gumagawa ng lomo bread. Kumain ng gusto mo. Wala na ang manok, pasensya na, wala na ang manok. Bukas na lang.
Patayin lahat ng manok sa bahay. Dalhin mo. Nagpagastos ng malaki para sa lomo bread, panalo si Boss He ngayon. Anong tinitignan mo? Monthly Economics, Forbes Global Rich List. Tingnan ko ang mga mayayaman sa mundo, kung ano ang hitsura nila. Hindi maganda. Omo. Ano ang ibig sabihin niya? Sunwo. Pigilan ang sarili. Sinabi niya. Kasal lang kayo sa kontrata. Pigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Matulog ka na. Makinig ng nobela. Makinig ka lang ng nobela. Okay na. Biglang may babaeng naglabas ng punyal. Sa kaliwang dibdib ko at kanang dibdib, tig-isa siyang saksak. Ngunit wala akong gallows. Dahil ang puso ko ay nasa lalamunan ko na. Pagkatapos, sinaksak niya ulit ang lalamunan ko. Buti na lang ang puso ko ay nasa ilalim na ng kailaliman. Nakakainis talaga. Hey Kiang, Bakit hindi ka pa natutulog? Dahil ba kanina? hindi. Iniisip ko ang tungkol kay Juwo. Huwag ka nang mag-alala kay Juwo. Tungkol sa pagtutugma ni Juwo, si Jiao Yaosu ay hindi rin nagtagumpay. Zhao Yaozu. Hindi siya ang tunay na ama ni Juwo. Ano ang sinabi mo? Natatakot ka ba na ako ay maapi? Ang sinabi mo naman. Para bang ang mga nasa paligid ko ay masasama? Matulog ka na. Tunay na desente. Ikakasal ka ngayon. Pinapaupo ka lang nila dito. Ito ay tinatawag na pag-upo upang subukan ang pagtitiis sa pamamagitan ng mahabang pag-upo upang subukan kung ang nobya ay mahinhin. Ang tradisyon ng pamilya ng asawa ko, hindi mo maintindihan, huwag kang magtanong. Pero, Ang galing ng bilis mo. Pero sa tingin ko, ang abay na babae ay magaling din. Kailangan mo ring magmadali. Nakaupo na siya doon ng 6 na oras. Mamaya, paano natin siya gagawin? Noong nakaraang taon nang ako ay ikinasal, hinubera ninyo ang asawa ko. Ngayong taon, si Jin ay ikakasal. Huwag talagang palampasin ang asawa niya. Walang problema sa akin, mga pre. Basta huwag ninyo akong guluhin. Kahit ano. Kanina lang nakita kita. Pilit kang lumalapit sa nobya, sa tingin ko. Talaga mong gustong ibigay ang malas sa anak ko. Bakit ang lapit mo sa akin? para mailipat sa iyo ang malas. Sana nga, tulad ng sinabi mo, ang mga taong nilalapitan ko lahat ay malas. Ikaw. Sa halip na guluhin ako dito, mas maganda kung alalahanin mo ang pinsan ko sila sa labas ay. Ano ginagawa mo? Ano ang pinag-uusapan ninyo ng nanay ko? Huwag mong isipin na, hindi ko alam. Gusto mo akong saktan. Majing, ano ginagawa mo? Tia, hindi mo ba nakikita na sinisira niya ang relasyon? Pinsan, alam ko na hiwalay ka lang, kaya hindi mo matanggap na masaya ako. Pero hindi mo kailangan sa kasal ko na sirain ang araw na ito. Ako ang sumisira. Kanina, sila sa labas ang nagsabi na huhubaran kanila. Nag-aalala ako na masira ang kasal mo, kaya ko ginawa iyon. Akala mo maniniwala ako sa sinabi mo? Tumutulong ka ba sa akin? O gusto mong mag-udyok ng away ko at ng asawa ko? Alam mo sa sarili mo. Ikaw ay malungkot. Gusto mo pang isama ang iba sa kahirapan. Sabihin ko sa iyo, huwag mo na siyang anyayahan. Paano ninyo masasabi iyon kay Noo-Noo? Sinabi mo kanina na ginagago ng nobyo at best man ang pinsan mo, totoo ba iyon? Ang tiya niya. Maniniwala ka talaga kay Shunuo?
Nagseselos lang siya dahil nag-asawa ako ng mayaman at mabait na lalaki. Gusto lang niyang sirain ang relasyon. Tia, kukunin ko ng tuwalya para sa iyo. Walang problema. Ikaw na may masamang bibig. Hikyang, totoo nga ang sinabi mo. Si, doble saya. Kung hindi kayo naniniwala, mamaya, kung magulo sila, hindi naman ako ang masasaktan. Ito ang ulat pinansyal para sa quarter na ito. Tama ka, sinabi mo na magkakaproblema si Hikyang. Totoo nga, nabully na naman siya. Susuportahan ba natin ang ginang? Narito ngayon ang pamilya ng asawa ko, kailangan naming bigyan siya ng tamang katayuan. Hindi mo na kailangang sabihin. Tara. Nangako, hindi mo talaga kailangang inggitin ang pinsan mo hanggang sa puntong ito. Sige, sa probinsya namin, may isang matandang lalaki na namatayan ng asawa. Mamaya, ipapakilala ko kayo. Huwag na po kayong mag-alala, tiyahin. Kasal na ako. Pangalawa mong kasal at may anak ka pang dalhin. May gusto pa sa iyo? Malamang, taong nasa ibaba katulad niya. Bago tayo pumunta sa hotel, magdulot muna tayo ng gulo. Hindi na ako makapaghintay. Sabi ko na nga ba? Hindi nagsisinungaling si Noo. Ate, nakita ko na. Naghanda nga ng lubid ang best man. Habang may oras pa, tingnan mo na agad. Kayo ba? Wala na bang katapusan ito? Sa palagay ko, talagang hindi nyo kayang makita na maganda ang pamilya namin. Ang manugang ko ay hindi naman bastos na tao. Maghahanda na akong pumunta sa hotel. Magpapalit ng pangunahing wedding gown. Para sa susunod na pangunahing seremonya. Pinag-iisipan kung paano sirain ang kasal ko. Pero walang naniniwala. Bigo ka, di ba? Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Hinubad nila ang damit ko. Totoo pala ang sinabi ni Shunwo. Isang beses lang ikakasal ang isang babae. Huwag ninyong sirain ang kasal niya. Paano namin sinira? Ang panggugulo ay biyaya. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Shunwo, tulungan mo naman ang pinsan mo. Hindi ba sinabi mo kanina na hindi ka naniniwala sa sinabi ko? Anong oras na? Hindi ka ba pwedeng tumigil sa kakapilit? May punto naman ako. Bakit ako tatahimik? Ikaw. Anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan. Bitawan mo ang anak ko. Anak. Bakit mo ako tinititigan? Kung hindi kita sinagip, naapi ka na ng mga iyon. At sinabihan na kita dati. Ikaw ang ayaw makinig. Tigilan mo ang pagpapanggap. Ang pinsan mo ay ginulo? Hindi ba iyon ang gusto mong makita? May konting aberya sa kasal, ano naman? Napangasawa ko pa rin ang mayaman. Mula ngayon, magkaiba na ang mundo natin. Ang akin, hinding-hindi mo makukuha. Sa buong buhay mo. Tama, anak. Ipakita mo ang brilyante na bigay ng asawa mo para makita niya. Hindi ba nag-asawa ka na uli? Nasaan ang singsing? Huwag mong sabihing na pangasawa mo ang isang dukha. Walang daliri. Walang kahit ano. Huwag kang umiwas. Tingnan ko. Anong karapatan mong mangutya sa akin? Talagang mahirap. Wala kahit isang simpleng singsing. Ganun lang. Bakit ka nandito? Hindi ba kanina umaga? Pinagsabihan ka bang dalhin mo? Ayaw mo kasi dahil malaki. Nabastos ka, di ba? Ay naku, hindi naman ito. Kasi mahirap dalhin kapag lumalabas. Kumpara sa singsing ni Nono, ang nasa kamay ni Majing, parang maliit na dumi lang. Ikaw? Ang singsing na ito, peke yata? Zhen Yuan, hindi ba nag-aaral ka ng jewelry appraisal? Halika, ilantad mo siya sa harap ng lahat. Itong taong nagpapanggap na mayaman kahit wala. Ay, sobra na ang pagkukunwari. Ang kapatid niya ay marunong sa alahas. Kahit nakamag-anak tayo, hindi mo na kailangan siyang takpan.
Sabihin mo na ang totoo. Ito ay Pinsan pinakamataas Shuno. na kalidad. 10 Pinsan karat D-color Shuno. na brilyante. Wala pang 3 ganyan ang nagagawa sa buong mundo kada taon. Ang halaga sa merkado ay nasa 50 na milyong piso. Paano naman magiging totoo? Paano siya mag-aasawa ng isang mayamang tao? Tita. Sabi ni Shunuo, mula nang mamatay ang kanyang ina, ikaw na ang lihim na sumusuporta at nag-aalaga sa kanya. Ito ay espesyal naming napiling regalo para sa iyo. Tanggapin mo po. Si? Talaga namang ang galing ng pag-aasawa ni Pinsan Shunuo. Gwapo ang asawa, mapagbigay, at magalang pa. Sa unang tingin pa lang, hindi siya tulad ng mga kaibigan na pinapayagan ang mga bastos na bagong yaman. Ikaw? Bigyan mo rin ng bag ang hipag. Salamat, kuya. Salamat, ate. Manong, naniniwala ka ba sa pag-ibig? Kung susuka ka sa kotse, 200. Bahala na. Kitang-kita na mahal mo talaga si Xiao Nuo. Simula nang pakasalan kanya, mas marami na siyang ngiti. Tita, huwag kang maniwala sa kanya. Kami ay peking mag-asawa. Kasal na may kontrata. Xiaohi, totoong sinabi niya? Tita. Totoo ang nararamdaman ko para kay Shuno. Dahil sa sinabi mo, panatag na ako. Si Xiao Nuo ay kaawa-awa. Mukha siyang matatag, pero kailangan niya ng maraming suporta. Kung sa hinaharap ay hindi mo na siya mahal, huwag mo siyang saktan o pagalitan. Dalhin mo siya sa akin, okay? Tita, huwag kang mag-alala, hindi mangyayari iyon. Sa totoo lang, ang pagpunta ko rito, may gusto pa akong itanong sa'yo. Yuvo. Talaga bang anak siya ni Zhao Yaozu? Bakit mo naman naitanong iyan? Yaozu, kahit na hindi niya talaga gusto si Juwo, pero pinagkakatiwalaan ko ang pagkatao ni Nuo. Mukhang sobra lang ang iniisip ko. Ang tanong niya, mukhang importante sa kanya, ang nakaraan ni Shunuo. Napakagaling! Dahil ganun siya kainteresado sa kalinisan ni Shunuo, sasabihin ko na lang sa kanya na ang bata ay 5 taon na ang nakaraan ipinanganak sa ibang lalaki. Magulo ang personal na buhay ni Shunuo. Sa ganitong paraan, baka siya ay tuluyang kasuklaman? Matalino, anak. Shunuo, hintayin mo na lang na kamuhian ka. At pagkatapos, wala kang matitira. Hindi ko inaasahan na si Hikiang hindi lang siya magaling sa formal na okasyon, marunong din siyang magluto. Ano pa ba ang hindi niya kaya? Hikiang. Kagabi, matapos akong malasing. Sana wala akong ginawang kahiya-hiya. Ang tita ko ay talagang nagustuhan yung bag na binigay mo sa kanya. Saan mo nabili iyon? Mukhang hindi naman peke. Baka naman. Akala mo ba totoo? Ito. Puti yan super A. 500 piso isa. Wow. Pwede mo ba akong ipadala sa akin ang link? Tatanong ko pa rin kung gusto ng kasamahan ko. CC. Seryoso po ba kayo, Sir Ho? Isang bag, talo ng 50,000. Yung 10 bags, talo ng 500,000. 500,000 lang. Gamit ang 500,000 para mapalitan ng mapayapang pakikisama niya sa mga kasamahan. Sulit. Hindi mahal. Ang galing ng pagmumukhang mura. Sir Ho, pwede ba akong mag-apply na maging best friend ng misis mo? Ibibigay ko sa iyo ang WeChat niya. Hindi na kailangan. Pero totoo naman yung bag. Kung mahuli, hindi na maitatago ang tunay mong pagkatao. Okay lang. Ngayon ay plano kong sabihin ang totoo kay Shuno. Sir Ho, pwede ba akong humingi ng 5 minuto? Gusto kong sabihin sa iyo ang ilang bagay tungkol kay Shunuo. Paano mo nalaman kung sino ako? Yung 10 karat na singsing na brilyante sa Beijing, iilan lang ang kayang bumili niyon. May 4 na minuto ka pa. Nung araw na iyon sa labas ng hotel, narinig ko kayong binanggit ang tungkol sa Dimples, si Shunuo. Magulo talaga ang personal na buhay niya.
Yung bata ay 5 taon na ang nakaraan. Anak sa ibang lalaki. Kaya si Yaozu galit na galit. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, si Shunwo ay wala talagang hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Napakagaling. Salamat. Tulungan mo akong hanapin kung nasaan si Zhao Yaozu. Ang bagay na ito ay gusto kong personal na kumpirmahin sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ang anak ko. Saklolo, Pasok na. Mr. Zhao, pasensya na. Ang tusaw ng ex-misses mo. Nabigo ako. Walang kwenta. Isang magnanakaw pa ang nanakawan. Bakit mo kinidnap si Dimple? Hindi ko lang matanggap na mas maganda ang buhay niya kaysa sa akin pagkatapos ng diborsyo. Zhao Yaozu. Subukan mong galawin ang anak ko. Sino ang gumalaw sa anak mo? Ikaw. Wala nang dahilan para itago iyan. Ako ang nagpagawa ng pagkidnap kay Dimple. Ano ngayon? Sasabihin ko sa iyo. Para na akong daga sa imburnal ngayon. Subukan mo akong galitin. Tingnan natin. Buwisit ka, hayop. Tigil. Tigil nga. Tama ka dun. Buwisit nga ako. Wala na akong mawawala. Mayroon akong libo-libong paraan para guluhin ang buhay niyong dalawa. Kung kaya mo, bantayan mo siya 20 oras. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para patahimikin mo kami ni Dimple? Yung 500,000 pesos na utang mo sa akin, ideposito mo sa account ko ng walang kulang. Anong nangyari kay Dimple? Kinidnap ako ng ama ko. Pumunta si nanay sa kanya. Lakas ng loob niyang manggulo sa inyo ni nanay? Tawagin mo si Zhao Yaozu para lumabas. Sa pagkakataong ito, gusto ko siyang tuluyang itaboy mula sa Jing City. Si President He ng He Group ay gustong makipagkita sa akin. Malamang, nalaman ni President He na ako dati ay tinanggal sa kumpanya ng walang dahilan. Nagsisi siya, gusto akong kunin muli. Tiyak na ganito. Ngayon, may pera ako mula kay Shunwo at pabor ni President He. Dobleng swerte. Oo nga. Ang gwapo mo, asawa ko. Ay, may tao pa pala. Bakit hindi ka tumingin? Malamig Ano ba na yung yan? bakan. Bakit ikaw na naman? Isang masamang driver ni President He. Paulit-ulit akong inaaway. Sasabihin ko sa iyo ang magandang balita. Alam mo ba ngayong araw na ito, bakit tayo pumunta sa He Group? Ang iyong boss, si Pangulong He, ang pinakamayaman sa lungsod ng Jing, ay pumunta para makipag-usap ng partnership sa amin. Dahil sa mga ginawa mo sa akin dati, mamaya, siguradong sa opisina ni President He, sasaktan kita ng husto. Kaya ngayon, formal kitang inaabisuhan. Tapos ka na. Malapit na ang oras ng appointment kay President He. Kapag nakaakyat na tayo sa malaking puno ni President He, saka natin sila dahan-dahang pahihirapan. Mahal, noong dati kang nasa subsidiary ng He Corporation bilang supervisor, nakita mo ba si Presidente He? Nako, si Presidente He ay isang malaking tao. Paano siya pupunta sa ganyang maliit at hindi kilalang kumpanya? Huwag kang mag-alala. Ngayon, siguradong makukuha ko ang pabor ni Presidente He. Dumating na si Presidente He. Ito? Si He Qiang? Bakit ikaw? Nasaan si Presidente He? Pinalakas mo ang loob mong umupo sa pwesto ni Presidente He? Sawa ka na ba sa buhay? Bilisan ninyong kunan ang kanyang pagmamayabang na itsura. Mamaya, pagsasabihan ka ni Presidente He. Dalawang tanga. Sinong sinasabi mong tanga? Gago ka. Tumigil ka dyan sa pagpapanggap na walang takot.
Dahil sanay ka ng umasta sa harap ni Presidente He na parang asong may amo, nakalimutan mo na bang ikaw ay isang aso? Hindi. Ito ba ang inihanda ninyo para kay Presidente He bilang regalo? Alisin mo ang marumi mong kamay. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bote ng alak na ito? Ito ay 1,951 Romane Conti. Nagkakahalaga ito ng mahigit 300,000. Isang bote lang na nagkakahalaga ng 300,000. Ay sapat na para magmayabang ka dyan? Sinira mo ang alak na ibibigay ko kay Mr. He. Tinutulungan kita. Bobo, Sinira mo ang alak ko at sinasabi mo pang tinutulungan mo ako? sabi mo ito ay 1951 na? Romane Conti, tama? Mula noong 1945, nang salanta ng graniso ang ubasan. Ang karamihan sa mga lumang halaman ng ubasan ay nasira na. Hanggang noong 1952, ang Conti Estate ay hindi kailanman gumawa ng alak. Mahal ko? Huwag mong akalaing dahil sumama ka kay Mr. He ng ilang taon sa high society, ay magagawa mo akong dayain ng ganito. Sinira mo ang halagang mahigit 300,000. Pagsisihan mo ito. Tigil. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Narinig mo ba? Bitawan mo. Mr. He? Anong ginagawa mo? Assistant Wang, bakit mo ako sinuntok? Itong masamang driver ang sumira ng regalo ko para kay Mr. He. Siya dapat ang suntukin mo. Masamang driver. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay hindi ba isa lang driver ni Mr. He? Mr. Zhao, ang utak ay magandang bagay. Sana mayroon ka rin. Bakit ka naman sigurado na driver siya ni Mr. He? Huwag mong sabihing ang apelidong He na ito ay si Mr. He, ang presidente ng He Group. Ay hindi pwedeng Hikyang ang pangalan, di ba? Hindi pa ako nakapagpakilala ng tama. Ikyang, presidente ng He Group. Ano? Ito. Ako. Lahat ito ay kasalanan mo. Ikaw ang nagsabi na si Mr. He ay isang masamang driver. At pinilit mo pa akong makipag-away sa kanya. Zhao Yaozu, lalaki ka pa ba? Kapag may nangyari, babae lagi ang sinisisi mo. Oh, hindi ka na. Matagal nang ginawa kang hindi lalaki ni Mr. He. Ikaw. Lakas ng loob mo akong saktan. Anong pinag-aawayan yung dalawa? Sabi nyo kanina, driver lang ako. Bakit? Driver lang ba para kayo ay tapak-tapakan at insultuhin? Pasensya na, Mr. He. Alam ko na ang mali ko. Sana ay patawarin mo ang maliit na pagkakamali ko. Pakiusap, bitawan mo na ako. Bitawan ka? Oo. Inapi mo ang asawa ko, kinidnap mo ang anak ko, at gusto mong bitawan kita. Ngayong araw, tutulungan ko sila na alisin ka. Alam ko na talagang mali ako, Mr. He. Ipinapangako ko sa buong buhay ko. Hindi na ako mga away kay Shunwo at Jiwo. Kung pakakawalan mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Ano mang bagay? Ito ang Jamaican Blue Mountain No. 1. Coffee. Ang mainit na tubig na 96 degrees lamang. Ang sapat para mailabas ang nutty aroma nito. Ang temperatura na ito ay tama lang. Bakit hindi mo gamitin ang kamay mo at dalhin kay Mr. He? Naiintindihan ko, Mr. He. Mr. He, masusunog kamay ko niyan. Hes. Alam mo rin pala ang sakit. Noong sinadya mong sunugin si Shuno, bakit hindi mo naisip kung gaano siya nasaktan? Hawakan mo ng maayos. Patawarin mo na ako. Hindi na talaga ako uulit. Sabi ni Shuno, ang kabayaran sa aksidente ng nanay niya niloko mo lahat sa kanya, di ba? Ibabalik ko sa kanya. Lahat ibabalik ko sa kanya. Pero ang kabayarang iyon, ginamit ko lahat sa pagbili ng peking alak na ito. Naubos. Noong nagdiborsyo kami, ang abogado kong kaibigan ibinigay sa akin ang bahay. Ibabalik ko na ngayon sa kanya. Okay lang ba sa inyo? Ngayon, mapapatawad na ba ninyo ako?
Mamaya, papirmahin siya sa deed of donation. Isa pang tanong sa iyo, huling. Kailangan mo lang sagutin ng oo o hindi. Sasabihin ko lahat. Sigurado. Yuvo. Anak ba ninyo ni Shunuo? Bakit po itinatanong ito ni Presidente He? Ibig sabihin, 5 taon na ang nakaraan. Pinapasok ko si Shunuo sa kwarto ni Hizong. Tinatanong ka ni Hizong. Oo o hindi. Hindi pwede. Kung aamin ako, malalaman ni Hizong noong mga panahong iyon. Ako ang naghanap ng abogado para i-set up siya. Katipo. Oo o hindi. Oh, si Yuvo ay anak ko. Sigurado ka? Sigurado ako. Palayasin sila sa Jin City. Oo, dalhin sila. Zhao Yaozu, anong ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Mahal mo ba talaga ako? Mahal kita. Kung hindi dahil may pera ka pa, itapon na kita dati pa. Matanda ka. Do. Kung hindi ko sinabi iyon, hindi tayo papatawarin ni Hizong ng basta-basta. Ditual, ikaw lang ang nasa puso ko. Ganyan dapat. President He, ano sa tingin mo dito? Sunuo at Yuvo. Matagal ko na silang kinilala. Ang tao mula 5 taon na ang nakalipas, siya ba talaga iyon? Wala na itong importansya. Sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin. Ang ginang dati ay naloko. Galit na galit sa mga lalaking manloloko. Dahil nagpasiya kang magtapat, kailangan mong mag-ingat sa paraan at estilo. Sa tingin mo, paano dapat? Anong uri ng paraan? Ang mas madaling tanggapin niya. Ito, paano ko malalaman? Sa palagay ko, kailangan mong humanap ng isang tao na nakakaunawa sa ginang upang magtanong kung paano humingi ng tawad. Ibig mong sabihin, pumunta ako sa AI para magtanong? Ako, ang makapangyarihang presidente ng He Corporation. Paano ko magagawa na magtanong ng ganyang bagay? Ito ang para sa iyo na natagpo ang liham ng paghingi ng tawad. Pakwan Melon Cantaloupe. Mali ako, aking munting tanga. Baliw. Pasensya na, nakahanap pa ako ng iba para sa iyo na tutorial ng paghingi ng tawad na laging epektibo. Unang hakbang, haplusin ang maliit na kamay. Ikalawang hakbang, sumimangot. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kung ano-ano ang kalokohan. Unang hakbang. Bahala na, mas mabuting magtapat na lang ako, ng direkta. Anong problema mo? Bakit ang dami mong pawis na malamig? Talaga? Siguro. Mainit siguro. Mainit. Uwa. Taglamig na yon eh. Titingnan ko kung bakit ako nagpapawis ng malamig. Ano ba talaga ang dahilan? Ang pagpapawis ng lalaki ay senyales ng mahinang bato. Natuklasan ng pag-aaral. Ano ba yung kalokohan na yan? Kinakabahan lang ako. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Binilhan kita ng kotse. Binilhan mo ako ng kotse. Uwa. Ang cute naman. Ikiang, bakit mo bigla akong binilhan ng kotse? Ito lang na lumang kotse. Ano bang ikasasaya dyan? Wala kang alam sa mundo. Mali ang nakita mo. Yung katabi nito ang binigay ko sa'yo na kotse. Tumawa ka, bakit hindi ka tumawa? Sandali. Ito ang binili mo para sa akin. Uwa. Ikiang, huwag kang magbiro. Kahit hindi ako marunong sa kotse. Alam kong ito ay BMW. Alam ko na. Ito ay Old Man's Joy. Tama ba? Ano ang old man's joy? Ibig sabihin, yung nasa pelikulang Pegasus, may Rolls-Royce Dolinan, Maserati, at Suno. Ang totoo, gusto kong sabihin. alam ko na. Siguradong natatakot ka na masyado akong napapagod sa trabaho at paghahatid sundo kay Juwo. Kaya ayaw mong maarawan at mahanginan, tama? Lahat dahil nagpapanggap akong mahirap, lahat ng nakikita niya ay peke.
Ang totoo, gusto kong itanong, Suno, kung may niloko rin ako sa'yo, ano ang gagawin mo? Niloloko mo ako. Ano ang niloko mo sa akin? Pinahamak mo ako. Okay lang. Basta, huwag kang maging katulad ng lalaking iyon na ginawa sa akin. Gusto ko lang sabihin na, Tigil muna. Nagmamaneho tayo ng bagong kotse, sabay nating sunduin si Juwo sa school. Tiyak na matutuwa siya. Tara. akala ko hindi siya masyadong marunong magmaneho, pero mukhang minaliit ko siya. Alin ang gas pedal? At alin ang preno? Baba na ako. Maniwala ka sa akin. Aalis na tayo. Bago pa matapos ang klase ni Juwo mahigit kalahating oras pa, maghintay muna tayo ng sandali. Bakit hindi ko nabuksan? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sinadya ko. Papa, sa wakas nakita na kita. Papa, Siya ba ang tatay mo? Oh. Kaya ang totoo mong sasabihin ay, may anak ka pa. Hindi. Papa, Huwag mo akong iwan. Ang ibig mong sabihin ay, yung taong pumasok sa kwarto ko, 5 taon na ang nakaraan siya iyon. Alam kong hindi ka maniniwala sa naririnig mo. Ito ang DNA test para sa iyo at kay Wenwen na ginawa ko. Narito ang mga sample. Kung hindi ka naniniwala, pwede nating ulitin. 5 taon na ang nakaraan. Sa Hauge Hotel, room 808. Lasing ako at napasok ko ang maling kwarto mo. Pagkatapos, dahil niloko kita para sa pera, hindi ako naglakas loob na makita ka. Bakit ngayon ka lang naglakas loob na makita ako? Dahil lagi tinatanong ni Wenwen kung sino ang kanyang tatay. Pasensya na, Mr. He. Ang mga nangyari 5 taon na ang nakaraan ay kasalanan ko. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran. Ngunit si Wenwen ay walang kasalanan. May iba ka pang ebidensya, di ba? Ito ay 5 taon na ang nakaraan na ibinigay mo sa aking asawa na transfer na 300,000. Ang perang ito ay ginamit ko lahat para kay Wenwen. Noong araw na iyon, ako ay na-scam. Ang kabilang partido ay nag-utos ng abogado para bayaran ko ang 300, ngunit hindi ito patunay na siya ang aking anak. Muli akong gagawa ng DNA test kasama si Wenwen. Kung siya talaga ang aking anak, hindi ko siya pababayaan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba sasama sa bagong asawa at anak mo? Ako. Kahit na anak ko talaga yung bata, hindi ko siya pakakasalan. Ang pamilya ko ay ikaw at si Dimples. Ikyang. Hiwalay na tayo. Hindi, ako. Bakit? Ikyang. Dahil solong ina din ako. Alam ko, isang babaeng matagal nang nagpapalaki ng mag-isa. Mas alam ko, para sa isang bata, kung gaano niya kailangan ang kanyang ama. Pero, Ikyang, nag-schedule na ako online. Dot ng divorce registration sa Makalawa. Ako at si Dimples ay hindi dapat maging makasarili na hawakan ka. tatay, anong nangyari sa inyo ni nanay? nagalit si nanay kay tatay. Hindi ba sinabi ko sa'yo kung paano humingi ng tawad kay nanay? Sabi sa TV, ang matapang na babae ay natatakot sa matyagang manliligaw. Basta't pagsisikapan mong suyuin siya, tiyak na mapapatawad ka ni nanay. Tatay, bakit ka nakatambay sa walang laman na kawali? Hindi ito walang laman na kawali. Ito ang ginawa kong pancake. Yuvo. Ito ang pancake at siopaw na ginawa ni tatay. Tikman mo. Kunin ko na lang ang siopaw.
Sino? Yan ay siopaw na pinasingawan ni tatay. Nanay, huwag kang magalit kay tatay. Tingnan mo, si tatay kaninang umaga pa ay nagsimulang magluto ng agahan. Sabi niya, pagod ka raw sa trabaho. Sana pagkagising mo ay may agahan ka na. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Well, Noong huli kang nagluto, ay hindi ba masarap? ako. Ikaw ang nag-order ng takeout, di ba? Hey Kiang. Ano ba sa mga sinasabi mo ang totoo? At alin ang kasinungalingan? First blood. Sabi ko na nga ba, magdidiborsyo tayo ngayon. Nag-business trip ka sa Siberia. Oo nga. Pasensya na. Biglaan lang itong business trip ko. Kaya siguro hindi ako makakapunta. Apo, kukunin ko na itong sabaw ng pata. Ako, Lola, nagbi-video ka sa asawa ng apo mo? Tingnan ko nga. Dinala mo pa si Lola sa business trip mo. Pagkalipas ng 10 minuto, magkita tayo sa harap ng civil registry. doble patay. Kasalanan ng sabaw ng pata mo. Tatay, sabi nila, ang katapatan ay ang laging epektibong diskarte. Kausapin mo na lang ng maayos si nanay. Madaling maawa si nanay. Pakinggan ka niya. Dala mo ba ang marriage certificate? Hindi ako makikipagdiborsyo sa iyo. Alam ko. Ayaw mong mapahiya ang mag-ina na iyon. Pero biktima rin ako. Sa araw na iyon, naloko rin ako. Wala akong nararamdaman sa kanya. Wala kang nararamdaman sa kanya. Pero ang anak niya ay sa iyo pa rin. Alam kong inosente ang bata. Kaya magbabayad ako ng sustento. Bukod doon, wala nang ibang relasyon sa pagitan namin. Yuva, Sina tatay at nanay. Nagkasundo na sina tatay at nanay. Hindi pwede. Kapag magkasama sila, Maaga o huli? Malalaman ni Hikyang. si Juwo ang kanyang anak. Kailangan kong gawin ito bago mangyari iyon. Paalisin si Shunuo sa Beijing. ano ang ginagawa mo? Ang pagsusuot mo ng ganyan, hindi ba para lang mangakit ng mga lalaki sa amin? At kung ganyan kita tratuhin, yun naman ang gusto mo, di ba? Ano ka ba? Ang pagsusuot mo ng ganyan, hindi ba para lang mangakit ng mga babae sa amin? Ang pagtrato ko sa iyo ng ganito. Yun naman ang gusto mo, di ba? Halika rito, hahawakan ulit kita. Hemp, Dimples, halika rito. Mahal ko. Bakit ang lungkot ng itsura mo? Mami, si Wenwen na bago sa klase. Sinabi na bastardo raw ako. At sinabi pa na inagaw ko raw ang tatay niya. Ana, ang bumintang sa iyo, higit kanino man alam na hindi totoo ang bintang. Ang malinis ay nananatiling malinis, hindi mo kailangang malungkot dahil dito. anong malinis ay nananatiling malinis daw? Shunuo, bago mo turuan ng bata, hindi ba pwedeng tingnan mo muna ang sarili mong mukha? Anong ibig mong sabihin? Meron naman ang parent group, di ba? Tingnan mo na kung ano ang sinasabi ng lahat tungkol sa iyo. Ikaw ang gumawa nito. Ako nga, ano naman? Inagaw mo ang asawa ko. Gusto kitang siraan. At ang anak mo ay ihiwalay ng buong klase. Ikaw rin naman ay isang ina. Paano mo magagawa iyon sa isang bata? Hindi naman siya anak ko. Basta mapaalis ka lang, kahit mamatay o mabuhay, wala akong pakialam. Hikiang, ang video ng surveillance sa labas ng classroom. Maaari mo ba akong tulungang ilabas iyon? Nasend ko na sa iyong phone. Si. Malalaman na ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Binabaluktot mo ang katotohanan. Gumagawa ka ng chismis tungkol sa akin. At inuudyok mo ang anak mo. Gumagawa ka ng chismis tungkol sa anak ko. Sa pagkakataong ito, hintayin mo ang resulta ng iyong ginawa. Ikaw, Agad sa group chat ng mga magulang, humiling ka ng tawad sa anak ko. Kung sa susunod kang muli ay babaluktutin ang katotohanan. Huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait. Yuva, tara.
at matutulungan mo akong sirain siya. Kung magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Kapag tuluyan ka ng itinakwil ni Hikiang, saka ko lang magagawa ng lehitimo na makasama siya. Ang galing. Magsimula na tayo. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ba ni Huquifen sa iyo? Sa loob ng maraming taon nakasal ako sa ex-husband ko, bakit hindi niya ako hinawakan? Bakit? Dahil may sakit ako. Maraming taon na ang lumipas. Hindi ako humawak ng kahit na sinong lalaki. Salamat sa iyo ngayon. Ito ang maruming trabaho na ipinagawa mo sa akin. Huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Tiyak na niloloko niya tayo. Huwag kang mag-alinlangan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo kaya. Putang ina mo, huwag mo akong hawakan. Huwag kang umalis, kuya. Kuya. Matapang ka na manakit? Tumahimik ka. Sa wakas may dumating na. Tulungan mo ako. Okay ka lang? Mahal, tingnan mo kung paano niya ako pinalo. Gantihan mo siya para sa akin. Nauuna ka pa magreklamo, ikaw ang may kasalanan. Bilang isang babae, dapat alam mo kung gaano kahalaga ang kalinisan ng isang dalaga at sinubukan mo pa siyang. Bakit lagi mo siyang pinagtatanggol? Si Xiaobao ay namimiss na ang kanyang tatay sa loob ng mahabang panahon, pero wala kang pagmamahal sa aming dalawa. Sabi ko si Shunuo ay ang kabit na sumisira sa pamilya ng iba. Ano bang mali sa sinabi ko? Shunuo, ipinagmamalaki mong ikaw ay makatuwiran at mabait. Pero inagaw mo ang kaligayahang dapat para sa akin at kay Xiaobao. Ikaw ay isang makasarili at peking tao. Tama na. Ako ang may kasalanan sa iyo at sa anak. Bakit lagi mong inaapi si Shuno? Tama siya. Hikiang, simula ngayon, samahan mo na sila. Iyon ay iyong tunay na anak. Doktor, tingnan nyo. Nahanap na ang donor para sa pasyenteng si Jiwo na hindi niya kamag-anak. Oo, si Jiwo at Ginoong He ay may 76% na tugma. Ginoong He pala ay ang tunay na ama ni Jiwo. Kailangan kong sabihin agad sa kanila. Ano? Buti naman may kamalayan ka. Alam mo na ang anak ko ang totoo. Ang tunay na anak ni Hekiang. Ang gusto ko? Hindi lang na mas madalas niya akong samahan. Ang gusto ko ay kayong dalawa na tuluyan ng hindi magkausap. Alam ko. Alis na ako. Tama ang ganyang pag-iisip. Makakamit ko na agad lahat ng nararapat sa akin. Bakit hindi mo pabitawan ang kamay niya? Ako ba? At si Xiaobao? Wala bang halaga sa puso mo? Simula nang magkamemorya siya, ay lagi na lang niyang binabanggit. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sigurado ka bang ikaw ang pumasok sa kwarto ko 5 taon na ang nakalipas? At nakipagtalik sa akin? Talaga bang ikaw iyon? Sinabi ni Huquifen na, basta't manindigan ako, wala si Hikiang na ebidensiya para patunayan na hindi niya anak si Wenwen. Tama, hindi ko siya pwedeng ipahalata ang kahinaan. Ako. Mas mabuti pang sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil nalaman ko lang na si Jiwo ang tunay kong anak na lalaki. Sigurado ka ba na 5 taon na ang nakalipas, pumasok ka sa kwarto ko at nakipagtalik sa akin? Talagang ikaw iyon? Ako nga, mahal. Hindi ba ginawa mo na ang DNA test para sa inyo ni Wenwen? Ang resulta ay nagpapatunay na anak mo siya. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw at ang dating asawa mo. Noong honeymoon ninyo ni Zhao Yaozu. Sa Hauge Hotel ba kayo tumuloy? Oo nga. Paano mo nalaman? Tumawag na sa akin ang ospital. Sabi may pasyenteng match ang bone marrow ko, tinatanong kung handa akong mag-donate ng bone marrow. Tumawag nga sa akin ang doktor ngayon, sabi sa bone marrow registry, may nakitang hindi ka mag-anak na donor. Noong taong iyon, dinaya ako ni Zhao Yaozu para makipagtalik tapos nangikil siya ng 300,000 sa iba. Ikaw pala iyon? Bakit ang bilis mong nahuli? Wala akong kinalaman. Si Huquifen ang nag-utos sa akin. Sabi niya, kung gagawin ko ang sinasabi niya, kaya niyang siguraduhin ang kayamanan ng anak ko. Pasok. Kasira? 10 minuto. Gusto kong makita sina Zhao Yaozu at Huquifen. Kung hindi mo sinabi ang tungkol dito, hindi ba ako madadamay dito? Ay.
Si Hu Kuifen lang ang may gawa nito. Wala akong kinalaman dito. Zhao Yaozu, ginawa ko ito para sa iyo. Mahal mo ba ako o ginagamit mo lang ako? Tigilan mo na yan. Siyempre, ginagamit kita. Ang ingay ninyo dalawa. Wala ka bang hiya? Inihain ko na ang pagkain sa bibig mo, hindi mo pa maintindihan kainin. Bakit mo ako dinuraan? Tama naman yan. Sabi mo, napakatanga mo, hindi ka marunong makipag-away. Ngayon, maganda na, ganyan na. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa inyong tatlo, ang asawa at mga anak ko ay hindi makakaranas ng ganitong kahihiyan. Ngayon, talagang kailangan kong tapusin ang lahat sa inyo. Shunwo, tulungan mo akong makiusap kay President He. Natanggap ko na ang nararapat na aral. Patawarin mo na ako. President He. Pasensya na. Hindi ko dapat itinago sa iyo. Dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Ako ang presidente ng He Group. Di pala laging nasa dilim ka. Ay, buti naman. Shunwo, paulit-ulit kang niloloko ng mga lalaki. Ngayon, ikaw at si President He siguradong hindi na kayo magkakasama, di ba? Di pala ikaw talaga ang pinakamayaman sa Jing City. Ang gandang bagay na ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ito ang pagkatapos malaman na ang asawa ay pinakamayaman tamang reaksyon. Kaya hindi ka pala ang landlord. Ikaw ang kanyang Wang Tezu. Si Hizong namin, mula noong inupahan ka namin ng bahay, may lihim na pagtingin na sayo. Bagamat sa harap namin siya ay laging nagmumukhang malamig at walang awa. Ngunit ang nararamdaman niya para sa iyo, sa totoo lang, Wang Tezu. Medyo madaldal ka na. Sige, magpatuloy ka. May isang tao na nagtago sa akin ng ganito katagal. Akala mo talaga hindi ako magagalit? Pasensya na, Hizong. Ngayon, sino ang mas malakas? Kaya ko pa ring malaman. Ikaw talaga, Wang Tezu. Sige, ikwento mo sa akin ng detalyado. Bilis. Kung umalis kayo, ano ang gagawin ko? Hindi kaya tayo makukulong dito ng tuluyan. Naalala mo pa ba ang recording pen na iyon? Noong araw na iyon, ang unang kalahati lang ang narinig mo. Ang ikalawang kalahati ay ang pag-amin ni Hizong sa iyo. Sa susunod, kapag makinig ng lihim, huwag lang kalahati ang pakinggan. Bakit tayo nagtatrabaho dito? Si nanay ay nasa labas, nagchichismis. Dahil, ang motto ng pamilya natin ay makinig sa asawa, yayaman ka. Si nanay naman, dapat nasa labas at nag-enjoy. Dati, Wang Tezu lang ang tawag ko sa iyo. Ano ang tunay mong pangalan? Wang ang apelido ko. Noong ipinanganak ako ng mga magulang ko, inaasahan nilang magsusumikap ako. Kaya Wang Fenli ang pangalan ko. Nanay, yung parusang sinabi mo kanina, hindi pa tapos eh. Bakit niya sinadyang itago sa akin ang maraming bagay? At saka, hindi ito parusa. Simula ngayon, ang mga gawaing bahay na ito ay hindi ko na talaga magagawa. Bakit? Dahil, magiging kuya ka na. Ano? Hey, may magiging kapatid na ako. Totoo ba yan? Tatay, tutulungan kita simula ngayon. Tayong dalawa ang magiging bantay ni nanay. Sige mga bantay. Hahaha, oo, ang manugang kong babae ay nanganak ng kambal sa makalawa ang party ng unang buwan. Bakit hindi na ipadala? Ulitin. Hahaha. Bahala na, tigil na sa pagpapadala. Naalala mo pa ba yung voice recorder? Noong araw na yon, kalahati lang ang narinig mo. Tanging magka-partner lang kami. Sa simula, totoo nga iyon. Pero kalaunan, nakita ko ang kanyang tibay, naiintindihan ko ang hirap niya, at naramdaman ko ang kanyang sinseridad at init. Sa aking puso, siya ay ang taong gusto kong mahalin, magpakailanman.